Lumabas siya sa kwarto at tumuloy sa pinto ng bahay para umalis na. Nainis siya dahil sa mga nagdaang araw ay parang bumibigat ang mga paa niya tuwing papaalis na siya. Bang nalibang siyang makipag-usap kay Elora kahit nausap bata naman ang ginagawa nilang dalawa. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kasiyahan. Noon akala niya masaya siya kapag kasama mga kabrad niya sa frat, kapag magkasama sila ni Ava pero hindi pala. He had experienced different kinds of happiness and this one surpassed all of those. Siguro dahil puro ang pagmamahalan na nakukuha niya mula kay Elora at napakabait ng pamilya ni Kiana kahit mahirap lang. Ang bahay ng mga to malayo sa mga bahay na pinupuntahan niya mula noon pa man, pero ito ang pinakagusto niyang balikan sa lahat kahit kubo lang, dahil tao ang mga nakatira dito at hindi kwago. Sino bang kwago? Si Frederick na ama ni Ava. Speaking of Ava, when Asher thought of the woman while back, tumingin ang binata sa manson ng mga De La Peña at nag-doorbell. Maya-maya may kasambahay na tumatakbong lumabas para ipagbukas siya ng gate. Sir Asher, bakit di na lang po kayo pumasok? Tanong pa ng babae sa kanya. I don't want to come in without a hint. Things changed. Whereas Ava? Alam niyang nakalabas na siya ng ospital, si Ava. Nabalitaan niya yon sa tauhan niya. Ilag na ilag kasi siya at ingat na ingat kapag pumupunta siya sa PGH. He did not want to meet Kiana again. Luckily, hindi na nga nag-cruise ang landas na ng babae at naingatan niya si Elora. Ayaw niyang magulo ang bata dahil sa pagiging chismoso ni Olive. Nasa may pool po. Di na siya umimik at tumuloy na lamang sa paglalakad. Nakarating kaagad niya ang pool with jacuzzi. Naroon nga si Ava, nakaupo at kaharap ang laptop. Nakita niya ang babae at agad nun sinara ang aparato at nagmadaling lumapit sa kanya. Asher, masayang sabi ni Ava na para bang naroon siya para makipag-ayos. How are you? Tanong niya sa mas malamig pa sa freezer. Iniyaan niyang halikan siya nito sa pisngi. Pero yumakap to sa kanya ay hindi siya kumibo. Sorry, anito sa kanya nang tignan siya sa mukha. He wondered but chose to nod. I realized everything. Asher, I'm trying to be more patient and understanding. I am moving on but now, please stay closer to me. Kumamot ang binata sa kilay at dinilaan ang labi. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin dito ang gusto niya, lalo pat kagagaling lang din ito sa ospital, pero wala naman siyang ibang choice. He has to ask, Ava, may kinalaman ka ba sa pagsasabotahe ng internship ni Miss Pedrosa? He frankly asked, straight to the point. Biglang nanlisik ang mga mata ni Ava sa kanya, tapos ay bigla itong parang nasaktan. Why me? Ako na lang bang lahat? Galing akong ospital, FYI, Asher. Anito sa kanya na para bang nasaktan ng mukha. I see no other person who has the urge to do that. You were just the one who dropped her during the interview. Now, my spectator just told two foolish students to ruin Kiana's training. They just spoke and mentioned Ayesha. Ayesha? Sino naman yun? Napailing na tanong nito. Nagkataon pa nakapara ng friend mo. Excuse me? Nainis na to sa coolness niya. I perhaps was not answering when you were talking but I was listening and I certainly know that you had a friend named Ayesha. Maraming Ayesha sa mundo, Asher. I hope so, Ava. By the way, please don't do something stupid again, Ava. Love yourself. We can still be good friends somehow. He said earnestly. Yun naman talaga ang kanyang nararamdaman. Wala naman siyang kung anong galit dito o ano. Okay pa naman sa kanya na maging magkaayos sila. That's what he likes anyway. Hindi ito mimik tapos ay ngumiti kapag kuwan. Of course. It's fine with me now. Just do not accuse me of something that I don't know. Please? Siya naman ang hindi na lamang umimik. Hindi niya kasi alam kung totoong wala ba itong alam. Lalo pat parang coincidence na may Ayesha itong kaibigan. That is quite funny. If it was really a coincidence, nagkataon pang parehas ang interes na ibagsak si Kiana. I am going now. Tumalikod na siya. Ginawa na niya ang kanyang huling usap dito. He did his part, and it's just up to Ava how to accept it. Do we still have a chance again, if I change? Pahabol pang tanong ng babae sa kanya, pero hindi niya rin alam ang sasagot doon. What chance? Ang tagal na ng kanilang pinagsamahan, wala naman tong ipinagbago. Kung meron man, lumala lang to. Let us free ourselves from heartaches, Ava. We had been in a toxic relationship. Mahirap pang magstay tayo sa ganon. At tuluyan na siyang umalis. Ayaw na niyang umasa pa na magkakaroon ulit ng sila. Hindi na niya mahal si Ava. Napatanga si Kiana kay Elora.
Ano raw sinabi ng anak niya? Sabi raw ni Asher na maganda siya? Okay, malamang sinabi niya lang yon dahil makulit ang anak niya. Nakakahiya naman, nak. Parang lagi mong kinukulit si Sir Asher. Sabi niya rito. Hindi po siya gagalit, mama. Bukas, susundo niya raw po ako sa school. Naku po. Napatutop siya sa noo pero pinagtawanan lamang siya nito. Kakahiya na yun, baby. Maraming ginagawa si Sir Asher. Busy siya. Pwede naman si Lolo. Agosto na lang magsundo sa'yo. Kasama ni Lola. Siya po may gusto, mama. Giit naman ito pero sumimangot siya. Hus! Ani naman dito pero tawa lang ito ng tawa. Matulog ka na nga. Mamaya ipapaasawa na kita kay Sir Asher. Ikaw po aasawa kay Tito Heyos kasi tanda na po siya. Natawa siyang sobra sa sinabi nito. Kahit lola niya ay narinig niya ang pagtawa. La, iniiwan niyo po yata si Bibi mag-isa kay Sir Asher. Nag-aaral lang sabi niya sa matanda. Mabait si Asher, apo. Nandito naman ako parati pag magkasama sila. Umiira na naman yung takot mo na baka mapahamak ang anak mo sa lalaki. Di siya umimik sa naging sagot ng lola niya. Totoo yon at hindi yon mawawala. Kahit sa mga babaeng kaibigan hindi niya po pwedeng ipagkatiwala si Elora sa paglaki nito. Dahil baka dalhin lang ito sa kapahamakan. Malapit ka nang umuwi. Huwag ka na mag-isip pa at mag-alala. Binabantayin ko na maayos ang anak mo. Ngayon ka pa ba mag-iisip na masama kay Asher? Abot kalawa ka ng tulong na ginawa niya para sa inyong mag-ina. Kung ibang lalaki lang, mawawalan ng interes sa tapusin ang nasimulan ng ama, lalo pat wala na si Don Benedicto. Ako nga nag-aalala ng sobra nung isama ka ni Yolo papunta sa interview mo. Pero nung nalaman kong nakarating ka ng maayos, nasabi kong di lahat ng tao masama. Tumango na lang siya sa pangaral ng Lola Olive niya. Ang insidente na yon sa buhay niya na dala ni Olive, ang kaisa-isang bagay na nagturo sa kanya na isang napakalaking leksyon sa buhay. Leksyon na talagang natuto siya. Umasa kasi siya sa ibang tao para sa pag-angat sana ng kanyang buhay. Pero mas mabuti na sa sarili niya nang umasa dahil talagang una sa lahat sarili niya ang tutulong sa kanya. Well, pangalawa ang mga taong may mabuting kalooban na gusto rin siyang tulungan talaga. Pagka-end niya ng video call. Matapos na makapagpaalam sa anak, nakita niya biglang nag-online si Asher. You're still awake. Yun ang chat na pumasok mula kay Asher kaya napangiti siya. Grabe, ang presidente may panahong i-chat siya. Siya na ang bida. Opo sir. Kakatapos ko lang pong mag-video call kay Elora. Yeah, I miss her. I'm still here at the party. I cut a ribbon. Enjoy po, sir. I feel so sleepy. Natatawa siyang natakpan ng bibig. Imposible pang antokin to. Marami pang babaeng maganda. Bawal ako man-chicks. Elora is jealous? Nako, wag ninyo pong masyadong pinapansin ang anak kong yun, sir. She's expecting me to court her mom. Just me, yung Marimar. Napasinghap ang dalaga. Pakiramdam niya bigla siyang nawala ng oxygen. What can I do? I can't get a woman tonight. I feel like cheating. Di siya nakapag-type ng reply. Anong isasagot niya? Daig pa ni Kian ang isang daga na nagngangat-ngat ng daliri niya. Anong cheating? Bakit may pagganito si Asher? Ano ba to? Masama ho talaga yan kasi may girlfriend na po kayo. Nilakyan niya talaga ang salitang girlfriend. I do not tease a woman when I have. Napakunot noo siya. Break na ba ito at ang babaeng yon na maganda? Ang sinasabi nitong tease ay siya. Siya kasi ang binibiro nito ngayon. Good night, Kiana. Uuwi na rin ako maya-maya. Pakialam naman niya kung uuwi na to. Ingat po. Good night po. Bigla na lang tong tumawag at nag-video call pa kaya naman nalito siya kung anong gagawin. She immediately swiped the panel and turned off the wifi. Siniksik niya ang smartphone sa ilalim ng kanyang unan. Napindot niya lang yon Odessa. Ani niya sa sarili. Ayaw niyang mag-assume na talagang tinatawagan siya ng boss niya. Baka nakainom yun ng alak kaya't kung ano-anong sinasabi at ginagawa. Nahiga siya sa kama. Parang tuod na bangkay na tumitig sa kisame. Iniisip niya si Asher. Malandi palang lalaki kapag nakakawala sa hawla. Pinikit na lang niya ang mga mata. Wala sa plano niyang magkagusto sa lalaki. Kahit may Camilo, hindi. Kay Asher pa kaya na mukhang mas mahirap abutin? Pumikit lang si Kiana. Gumising ng ilan pang ulit ay eto't pabalik na rin sila sa Maynila. Pagod na pagod siya pero masaya siya. Naging madali naman para sa kanyang buhay kahit na mag-isa siya sa tinuluyan niyang unit.
Natatanaw niya na ang daungan ng barko, kaya't lalo pang humaba ang leeg ng dalaga. Ang bilis lang lumipas ng mga araw. Mahigit ng 20 days ang nakakalipas. Nasasabik na rin siyang makita ang anak niya. Gusto na niyang makauwi. Ipatatawag sila sa Royal Montenegro kinabukasan para sa kanilang marka. Di niya akalaing sa mga pinagdaanan niya natapos niya ang training. The ship was nearly about to dock. Nakatingin siya kay Lex na siyang nag-ooperate sa barko. Nakatulala siya tinitingnan ang bawat kilos ng lalaki. It looks damn easy. Grabe. Wala siyang masabi sa galing nito. Kaya pala tong nakasign sa kanila. Para lang tong kumakain ng popcorn habang papihit-pihit at papindot-pindot. Sa isip niya kunwari siyang pumipindot. Magsariling nag-ooperate. At tama naman ang kanyang nasa isip. And just after a few minutes, tumigil na to. 8 minutes. Ani Lex na nakangisi sa kanila. Palakpakan sila at nag-praise the roof naman si Lex. Nagkatawanan sila dahil sa ginawa nito. Good luck sa career, class. I hope that this will never be our last meeting. Sana maging pasahero niyo ako sa isang araw. Ani Lex sa kanila. Thank you, Sir Lex. Ani naman dito at kanya-kanya na silang talikod para makaalis na. Nakapag-picture taking naman sila kasama ito, kaya wala na silang dapat itagal pa. Lumabas sila sa barko. Kanya-kanya silang sundo pero siya hindi na nagpasundo pa sa mga Agosto niya. Magta-taxi na lang siya papauwi. Kaya naman niya. Diyahin naman makisabay sa mga kaibigan niyang sinundo pa ng mga magulang. Pakiramdam ni Kiana sunog ang kulay ng kanyang balat at ang buhok niya ay parang naging brown. It was just her imagination. Dahil sabi naman ni Yolo, hindi naman nabawasan ng kanyang puti. She was wearing suit all the time to cover her legs and arms. Natanaw niya ang mga magulang na mga kaklase niya. Masayang-masaya ang mga yong kumakaway sa mga anak. She was just smiling as she watched them until she heard a voice. Mama! Boses yun ni Elora pero imposible. Luminga siya sa paligid at wala naman siyang nakita. Hanggang sa mapansin niya ang batang tumatakbo. Naka-jumper shorts. Parang tumalon ang puso niya pagkakita niya sa anak. Kasunod nun si Asher ay ng kalalakihan ng bodyguard ng binata. Careful! Paalala pa ni Asher sa anak niya. Ay, wala raw sundo. Hiyaw ni Ronnie sa kanya pero ang sama ng tingin na ipinukol niya sa kaibigan. Kinusot pa ng mga to ang buhok niya. Nagmukha tuloy siyang bruha. Anak! Aniyat kaagad saka siya bumaba para yakapin si Elora. I miss you po, Mama. Mahigpit na yakap na sabi nito sa kanya. Miss na rin kita, baby ko. Nandito na si Mama. Ani nga rito. Nakapikit siya habang yakap ang anak. Naluluha siya na hindi niya maintindihan. Ramdam niya ang lungkot kapag malayo siya rito kaya nararamdaman naman tuloy niya ang kaisipan na baka hindi niya kaya kung aktwal na siyang magbabarko at international na. Napamulot siya na may umayos sa buhok niya at nakita niyang malaking bulto ni Asher sa harapan niya. She gulped and made herself formal. Tumindig siya at nginitian ang lalaki. Sir, si Lola po. Naglalaba. Diyos ko. Napangiwi siya. Pinagkatiwala ng lola niya si Elora dito. Sa bagay baka naipit ang lola niya sa sitwasyon at nahihiyang wag padala ang bata kay Asher. Natatakot lang siya at napaparanoid na baka sapitin itong sinapit niya. Nag-abala pa po kayong sunduin ako. Nakakayapong kakulitan ng anak ko. I really allocated some spare time for this. She wanted this even before. Tumango lang siya. Kiana, mauna na kami ha. Kita tayo bukas. Saludo ni Yolo sa kanya at sina Sixto naman kumaway. Sige mga pards, ingat. Ay, biro pa naman ngayon at nag-finger heart pa. Mga buwisit. Sir Asher, salamat po. Ani Ronnie saka sumaludo. Tumango ang isa at kaswal na namulsa. Salamat po sa paghatid kay Elora dito. Magta-taxi na po kami, Sir Asher. Paalam niya sa binata dahil naiilang na naman siya sa presensya nito. Tumalikod siya para akayin ng anak niya papaalis. Husas! Napatigil siya sa paghakbang at nilingon ito. Ihahatid ko kayo pa uwi. Po? Po? Ngumiting sabi nito kaya't napakurap na lamang siya. Let's go, baby. Karga na kay Tito Asher. Agad namang sumunod si Elora at walang pagdadalawang isip na kumarga dito. Siya ang naaalangan dahil nakapang opisina ito at baka malukot ang damit. Ang mga tao nito kinuhang kanyang traveling bag dahil sa pagkakatangan niya naiwan na siya. Mama! Tawag sa kanya ni Elora kaya't natauhan siya bigla. Nandyan na! Aniya na lamang at tumawa lamang ang anak niya. Oh my!
What is happening to the world? Diyos ko, mukha akong yaya. Yon ang nasambit niya dahil baka nakashort lang siya at rubber shoes habang si Elora naman ay papunta na ng simbahan. At si Asher naman parang galing sa isang party. Asher looked at her and scanned her. Humawak ka sa braso ko para hindi ka man mukhang katulong. Mas lalo na po, baka po magmukha akong basahan. Natawa lang to sa sinabi niya. You don't look like a nanny. If you do, you're the loveliest. Ano raw? Daig pa niyang sinilaba ng mga pisngi, lalo pat para nagkakasundo ang dalawa sa pangbobola sa kanya. Grabe, isang buwan lang siyang nawala, napalitan na siya? Tila mas kampil pa rito si Elora. Ang masama ay nakasanayan niyo ng anak niya tapos biglang nawala si Asher. Dito ka, Asher said when Kiana tried hopping in but at the backseat of the car. Nakabukas ang pinto ng passenger side. Hawak ni Asher. She hummed and just looked at it. Sure, you will not make it look like a driver unless you find me one. Hindi po. Nahihiya lang po akong tumabi. Nahihiya o natatakot? Anito at hindi siya nakaimik. She looked at Elora. Her child was now comfortably sitting, smiling at her. Kahit na pagkabit ng seatbelt, marunong na ito. Tumikim siya at walang imik na sumakay sa harapan ng kotse. She also fastened her seatbelt. Sumakay naman si Asher sa driver's side kaya't napatikim lamang siya. It was fake. Sumulyap to sa kanya at gumiti ng kaunti, tapos ay kay Elora. Ready to go, baby? Tanong nito sa anak niya. Nag-2 thumbs up pa ang bata at tumango. Kung di lang alam ni Kiana kung sino si Asher, aakalain niya mag-ama ang dalawa. Ang closeness ng mga to hindi paghahalata na hindi to magkaano-ano. Sana po, hindi na talaga kayo nag-abala, sir? Sabi niya ulit sa binata. Di ako naabala. I am the boss. I own my time. Stop worrying too much. Are you ready anyway to get your grades tomorrow? Naiyan niyang parang nangat-ngat ang daliri. Natatawa si Asher na nakatingin sa kanya. Doon po ang mata niyo sa kalsada. She panicked. Lalo itong natawa. I just found you cute when you did that. Ha? Agad niyang natignan ang daliri. Cute na pala ngayon ang maging daga nang inangat-ngat ang kuko? Nakakanervyos po kasi bagsak ako kay Ma'am Ayesha. Ayesha's assessment would not matter anymore. Si Camilo at Kuya Lex ang gumawa nun. Well, sa akin, perfect score ka na. Anito pa kaya't lihim siyang napangiti. Di niya alam kung napigal talaga niya ang pangiti. What is that man doing, anyway? Di naman sila gaano nag-uusap itong nakaraan. Ang huling usap nila ay nung bigla yung nag-video call na hindi niya sinagot. Since then, he has not chatted with her anymore. Ngayon na lang sila nagkita at sa tuwing nakikita niya ito, parang lalo tong gumugwapo. At personal siya ngayong binibiro-biro nito. Hindi ko nga po alam kung bakit ganun si Ma'am Ayesha sa akin. Kahit po si Leon, di naman ako binabastos noon. Malungkot niyang sabi dito. Things change for the sake of money. Bihira sa taong di kayang baguhin ng pera at katanyagan, Kiana. My father was one. Kayo rin po. Matapat naman niyang sagot dito. Tingnan niyo po nga po, kahit po ganito kami, naglalaan kayo ng panahon para kay Bibi, na hindi niyo naman po obligasyon. I love Bibi. Nakangiti nitong sabi, sabay sulyap sa kanya. Yun pong girlfriend niyo, sir, baka po magalit na naman. Wala nga akong girlfriend. Napalabi si Kiana. We broke up. To make the long story short, so relax ka lang, dahil wala na sa iyong sasabunot. Asher chuckled. Di naman siya umimik at sumimangot lamang. Ang lagay, pasasabunot ba siya? Sir naman. Aniya kaya't lalo tong natawa pero nailang siya dahil may kasama iyong titig. Siya na lang ang napaiwas pero naramdaman niya ang smartphone niya na nag-vibrate. Tiningnan niya iyon at may mga chat siyang natatanggap.